talagang binigay ng team yung 10% nila. Yun naman yung pinakamahalaga eh. Ibigay nila yung 110% nila sa mga games. So kung ano yung resulta, hindi ka magsisisi kung matalo ka o manalo. So wala naman kaming hinahanap na specific na nagkulang. May mga lapses, pero siguro sa nagkulang sa wala naman siguro. Pero yung resulta, hindi naman ganun kasakit kasi nandyan pa rin naman. So, ang clear line naman, lagi naman ang mindset na pabawi, maging competitive ulit sa ensayo para makabawi. Upbeat lang pa rin and positive, optimistic kumbaga kahit nga may mga, or medyo dumadalas din yung mga losses sa inyo. Confidence in that. Para how do you stay upbeat lang or positive pa rin? Saan ka kumuhugot ng lakas or motivation pa rin this tournament? Siyempre sa mga teammates ko, sa coaches, na hindi naman sila nagsasawa na bigyan kami ng tiwala sa sarili namin. Yung mga pagkatalo namin sa mga games namin, yun ang talaga eh. I mean, yun nga, yung ibang teams nga, nag-effort talaga sila 110% din. And yung mga ganong klaseng laro kasi, hindi mo din talaga alam kung sino yung mananalo. So yun nga din, kami na naman, alam naman din namin sa sarili namin na ginawa namin yung best namin, kaso nga, hindi lang kami umabot sa dulo. So, hindi naman para damdamin namin kasi may medal pa rin naman kami pwedeng iuwi. Gemma, banking that on that answer. Kumusta ba yung moral ng team? Mataas ba or bumababa ba? And paano kayo nakaka-bounce back? I think sa 8 years ko sa team, pag natatalo naman, hindi ko naman na-feel or hindi naman namin na-feel na bumababa yung moral namin. Parang mas nag-iisip kami kung ano ba yung kailangan naming ayusin, kung bakit nangyayari yun. And yun nga, continue lang kami sa training namin kasi yun lang naman yung kailangan namin gawin after ng 12. And yung siguro sa haba na ng pinagdaanan ng Creamline, yung sa tuloy-tuloy na game tapos sa magkasunod na talo, parang nasasanay kami na kailangan namin mag-move on sa mga ganong klaseng game. So I think malaking bagay yung experience namin for 8 years na kailangan na lang natin bumawi next game. Gemma, Creamline will go for yung 19th straight podium finish sa Sunday against Cheritigo. Siguro parang kumbaga ano na lang magiging yung mindset nyo na kumbaga lahat ng pagod, lahat ng kung anumang frustrations and whatnot, ilalabas nyo na lang para makuha yung bronze din ulit sa Sunday. Yes, of course. Ibigay talaga namin lahat. I mean, walang magre-reklamo kahit anong iset sa amin, kahit anong bola dumating sa amin. As in, ibigay namin yung 100% naming effort and i-enjoy talaga namin. I think yun yung medyo nawala, yung saya namin sa loob ng court na parang hindi kakamali kami, parang sobrang bumibigat sa dibdib namin. So ngayon, I think ito na yung time na ma-feel namin ulit yung love namin sa paglalaro ng volleyball and yung kung gaano ka-importante din yung bawat isa sa amin. And then coach yun niya, given yung hirap din na dinaanan ng Creamline throughout nitong invitational, will a bronze feel like also a big victory na rin for the team na ma-extend nyo nga rin yung podium finishes nyo? Siguro hindi ganun kadali, pero itatry namin na mag-podium ulit this invitational. So balik muna kami sa training bukas, then yung Sunday's game, I think talagang magiging maganda yung laban. Kasi syempre yung Cherry, hindi rin naman yan magpapatalo basta-basta. So ibigay lang namin yung best ng team para maka-podium ulit. Pagtatrabahoan namin ng Gemma, you said na you're excited to face in Cherry nga. So, can you discuss lang yung face-up niyo ni Ces Robles tsaka ni Ara Galang siguro sa same position? Ano feeling? Siyempre na-excite ko naman na yung may mga magagaling akong makakalaban ko. So, I think itong laro naman, volleyball, team effort. So, hindi naman kami mananalo kung ako lang o dalawa lang. So, I think importante lahat kami makakalaro ng maganda sa Sunday.
Thank you, Coach. Thank you, Thank Gemma. you. Congrats on the win.